Malacanang kumpiyansang magiging positibo ang pananaw ng publiko sa ginawang hakbang ng pamahalaan hinggil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iba't ibang sektor nagpahayag ng pagsuporta sa ipinakitang commitment ng Pilipinas sa Interpol na nauwi sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Naniniwala ang Malacanang na lubos na maunawaan ng taong bayan ang naging aksyon ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sandaling malaman lang kung paano nagsimula hanggang sa humantong sa pag-aresto sa dating lider ang pangyayari. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi lang dapat ang nakakaawang kalagayan ng dating Pangulo ang makitang naratibo na anyay bahagi na ng dulo ng kwento. Dapat ayon kay Castro ay masimulan at makita ang buong larawan ng taong bayan para maintindihan kung bakit kinakailangan na mauwi sa ganito ang mga kaganapan. Dapat din niyang maunawaan kung bakit kinakailangan ding tumugon na bansa sa obligasyon nito at commitment sa Interpol. Kumbinsido si Castro na kapag nakita ng publiko ang kabuuan ng pangyayari ay magiging positibo ang tanaw nila sa ginawa ng administrasyon. Nandun na po tayo sa may bandang dulo eh. Dapat simulan natin bakit nga ba nagkaroon ng kaso sa ICC? Bakit nagkaroon ng warrant of arrest? Sino ba ang nagsampa ng kaso sa ICC? Kailan ba tumiwalag ang bansa sa ICC? Hindi pa po ba nung nagkapagsampa na ng kaso, ito mga biktima, di umanong biktima ng Pangulo? Dapat yun po sana ang masimulan sa taong bayan para maintindihan nila kung bakit kinakailangan po na mangyari ang ganito, bakit kinakailangan din po tayong mag-comply sa ating commitment to the Interpol. Kaugnay nito ay suportado ng iba't ibang grupo ang ipinakitang commitment ng Pilipinas sa Interpol na nauwi sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte. Sa Malacanang briefing ay binase ni Atty. Claire Castro ang pahayag ng ilang mga individual mula sa iba't ibang sektor hinggil sa pagkakadakip sa dating Pangulo. Hindi aniya patungkol ito sa paghihiganti o vengeance kundi para sa hustisya ng mga naging biktima at pamilya ng mga biktima ng naging war on drugs ng nakaraang administrasyon. Welcome din sa free legal assistance ni Castro kung nasabing development na nila ay mahalagang hakbang para sa accountability o pananagutan ng dating leader hinggil sa ikinasang EJK. Pati ang Commission on Human Rights ay nagpahayag din ng suporta sa naging hakbang ng pamahalaan at nagsabing mas dapat manaig ngayon ay ang accountability laban sa impunity o kawalan ng pananagutan. The Commission on Human Rights meanwhile said, the pursuit of justice cannot be stalled. Every delay prolongs the suffering of those left behind. It bears repeating the truth cannot be silenced. Accountability must prevail over impunity. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.